Hello guys! Welcome sa ating YouTube channel. So, uso na naman ngayon yung mga baha, yung mga bagyo. So, nandito ako ngayon para tulungan kayo na gumawa ng medicine kit na pwede yung gamitin sa oras ng pangailangan. So, may mga gamot ako dito. Ah, Pwede kayong pumili dito isa-isa kung anong gamot yung pwedeng ilagay sa medicine kit na gagawin nyo, na pwedeng ilagay sa bahay o kaya sa bag nyo tuwing magta-travel kayo or aalis ng bahay. So, simulan natin guys. So, meron ako dito Salon Pass. So, eto guys, pag masakit yung katawan nyo, merong namamagang part ng katawan or muscle pain, and effective to guys tong Salon Pass. So, patches to, ilalagay nyo lang sa affected area. Tapos meron ako dito, pag masakit pa rin yung katawan nyo, kailangan nyo yung oral medicine para doon. Ito, mabisa guys. So, Alaxan FR. So, ano siya, ibuprofen, paracetamol yung generic niya. So, combination siya ng dalawang gamot. So, maganda to guys, no, pag masakit yung katawan nyo, galing kayo sa sa isang sports, nag-basketball kayo or boxing, ganyan. So, mabisa to guys, no, para mawala yung sakit ng katawan natin. So, Alaxan FR. Tapos, meron ako dito guys na Loratadine. So, pag meron kayong allergic cough guys, no, ito yung isang mabisang gamot. So, pwede kayong mag-take nito, Loratadine, para mawala yung mga, pwede sa allergy, ganun. Yung mga, may mga rashes, ganyan. Maganda dito guys, hindi siya nakakaantok. So, meron kasi dito yung antihistamine na isa, nakakaantok siya. So, cetirizine. Itong cetirizine kasi guys, saan ba yan? Kailangan ko ang sample. Yung cetirizine natin, ito cetirizine. Kung makikita nyo, ito kasi guys, nakakaantok to. Pero maganda to for rashes, ganun. Sa allergic rhinitis, ganun. Mabisa siya. So, meron din tayo dito guys na Gaviscon. Itong Gaviscon naman guys, so mabisa to guys pag nangangasim yung sikmura nyo. Meron kayong hyperacidity, ganyan. So, antacid siya, and for heartburn na rin, and indigestion. So, pag nangangasim yung sikmura, sumasakit siya nyo dahil sa acid. So, mag-take lang ka nitong Gaviscon. Yan. Tapos, ano pa bang pwede dito? So, eto guys, no, pag nagtatay kayo guys, mabisa tong pang-rehydrate. Saka pang replenish ng electrolytes natin. So, pag nag-LBM kayo guys, so ihalo nyo to sa sa inumin. Kahit sa 200 ml na water sa isang sachet. So, ihalo nyo para at least yung mga nilalabas nyo, ma-replay siya. Sa pagdumi, sa pagsuka yan. Maganda to guys. So, hydrate. Tapos, ano pa ba dito? Ayun. Meron din tayo dito guys na mefenamic acid. So, ito guys, pag merong inflammation, may pamamaga, merong masakit na parte ng katawan natin, maganda inumin to guys, no? Mefenamic acid para mawala yung pain. Usually pag masakit ngipin mo, ayan, ito yung binibigay ng mga dentist, na ito yung nare-recommend nilang gamot, mefenamic acid. So, alisin natin yung mga natapos na. So, Loratadine, cetirizine. So, antihistamine yan guys, no? Pag may allergy kayo, pwede nyo siya i-take. Tapos, ito naman. Ito, pag meron sa inyo mataas yung BP. So, ang BP pumapalo, example, 150/100. So, pwede kayo mag-take nito isa. Kung gusto nyong pababain agad yung BP nyo. Bali, nilalagay lang siya sa ilalim ng dila. Tas kusa na siyang matutunaw.
So, isang tablet lang, 75 microgram. So, yun yung take nyo pag sobrang taas ang BP nyo, tapos gusto nyo makontrol agad. Pero kung ano, ayaw nyo nung bumababa agad yung BP nyo, mag-take lang kayo ng maintenance meds nyo. Usually, mga maintenance natin yung amlodipine. So, amlodipine, losartan, ganun. Tapos meron din yung mga combination. So, yun lang i-take nyo kung ayaw nyo na bumaba agad BP nyo. Tapos, meron pa dito, loperamide. So, Lomotil. So, may iba't ibang brand akong loperamide dito. Meron akong Lomotil. Meron akong Imodium. Loperamide din. Ganito Imodium. So, yan. Capsule siya. Tapos, meron din akong Diatabs. Tapos, ito, Diatabs. So, pare-pares lang yan, guys, no? Pag nag-LBM ka, pwede ka mag-take niyan. Kung gusto mong tumigil agad, since ano lang naman to, mahina lang yung dose niya, 2 mg lang. Pwede ka mag-take agad ng dalawa para mag-stop agad yung pag-LBM mo. Yun. Tapos yun nga, yung kanina yung hydrate, mag-take ka na lang nun para ma-replenish yung electrolytes. Hindi ka rin ma-dehydrate. Tapos ano pa mga gamot natin dito? Loratadine, Alerta. So ito rin yung kanina, antihistamine. Tapos Epenamid, tapos na. Ito pag ano guys, meron kayong dry cough, so mabisa to, Sinicod Forte, para tumigil yung dry cough nyo. So pag ano naman, merong plema, pwede kayong mag-Solmux. Yun, para tunawin nyo yung plema. Ito, meron ako dito, Solmux. Para pag meron kayong sipon, tapos may plema, tapos gusto nyo mailabas siya, matunaw, ayan, mag-take kayo ng Solmux. Pero kung wala namang plema, tapos ubo kayo ng ubo, may dry cough kayo, ito maganda, Sinicod Forte. Yan. Tapos, ano pa ba meron tayo dito? Wala na. Nakuha natin lahat. So, check natin iba pang gamot. So, meron pang iba dito. Ito, medical. So, familiar kayo guys, no? Yung medical. So, parang ano rin to. Mefenamic acid. So, NSAID rin siya. Non-steroidal anti-inflammatory drug. So, maganda to guys, yung medical, pag yung sobra na yung headache, meron kayong migraine, ganun. Tapos sa babae naman, kung merong dysmenorrhea, ganyan, sumasakit yung puson, so pwede sila mag-take nito. So, yun. Tapos meron din dito guys, ito, yung BioFlu, for ano to, para sa mga may trangkaso. So, pag masakit katawan mo, tapos yun, inuubo ka, sinisipon ka, ito mabisa yung mga ganitong gamot natin. So, phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine maleate, paracetamol. So, tatlong combination siya ng gamot. So, ang nagkakaiba-iba lang dito guys, yung brand. So, meron kasi Neosep. So, yung Neosep naman, ganito rin siya. Kung mapapansin nyo yung brand name niya. So, isa lang siya guys, no, na gamot. Nagkaiba lang yung brand yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine maleate, paracetamol, Neosep Forte. So, ganun din yung iba guys, no. Yung Decolgen, ganyan, Tosaran Forte, yung Navarine A. So, brand lang nagkakaiba dyan, pero isa lang gamot. So, for trangkaso siya. So, kung ang tinake mo Neosep, di ka na magte-take ng BioFlu kasi madodoble. Same lang naman siya ng gamot. Ngayon, kung gusto mo mag-take ng haluan ng Biogesic, pwede naman, pero tingnan mo rin yung dosage kasi baka ma-overdose ka. Kasi ito kasi may dose na to na 500 mg na paracetamol. So kung inom ka ng Biogesic, nandito yung Biogesic natin. Ito pala, meron, malaki. Yan. Inom ka ng Biogesic guys.
another 500 milligram yun. So, magkakaroon na ng ng 1 gram paracetamol yung tinake mo. Tapos dapat may interval siya guys na 4 hours, at least 4 hours. Ganun. Pag nagtatake ka ng paracetamol. Maapekto kasi nito guys yung liver pag na-overdose ka. So, hindi siya dapat ma-overdose. So, maganda guys kung nag-take kang BioFlu, huwag mo na isabay tong paracetamol. Yun na yun. Bali, yun na, nag-take ka ng BioFlu or Neosep, eto na lang. Tapos interval mo 4 to 6 hours. Pero usually, ang nire-reseta to ng doktor 3 times a day. So, 8 hours interval. So, umaga, tanghali, gabi, te-take mo to. Pag meron kang trangkaso, masakit yung kasukasuan mo, meron kang runny nose, watery eyes, masakit katawan, tapos nilalagnat, nagchichills yan, effective tong BioFlu or Neosep Forte. Yun lang guys medyo nakakaanto kasi to. So, meron namang nito version na non-drowsy. Yung Neosep, meron siyang non-drowsy na version. So, kung bibili kayo, tapos na magdadrive kayo, syempre wag yung nakakaantok. Bili kayo ng Neosep, yung Neosep lang. Wag yung Forte, para non-drowsy siya. Tapos, ano pa ba yung mga meds natin dito? Sige, tingnan lang natin. Ito, Imodium, yung pinakita ko kanina. For LBM to, so, yung Lomotil, nagkakaiba-iba lang ng brand pero isa lang silang gamot, loperamide lang sila. So, nagkakaiba lang yung brand. Meron akong brand ng Diatabs, Lomotil, tas yan, Imodium. Pero same lang sila ng effect. Para hindi ka na mag-poops pag nagtatae ka. More than 3 times na pagtatae, so kung gusto mo nang i-stop, pwede ka na mag-take nito. Pero yun nga, pag ayaw mo pa, pwede naman mag-ano ka lang ng electrolytes, yung magte-take ka ng hydrate. Ang advice kasi dito, usually mga at least naka 3 poops ka bago may i-stop, kasi maganda na ilabas mo muna kung ano man yun na ingest mo na nakapagpa-LBM sa'yo. Kung lason man yun, at least mailabas mo yung lason. Ganun. Kung na-food poison ka. Tapos dito guys, ito yung parang sa Gaviscon, meron tayo Cremil S. So may dagdag na to na Simeticone. So antacid siya saka anti-flatulent. So pag meron kang kabag, tingin mo may gas yung sikmura mo, ayun, mabisa tong Cremil S. Tapos pang counter din siya na acid pag may hyperacidity ka. Tapos, ano pa ba? Yan, na-take ko na. So, napakita ko na sa inyo yan, guys. No? Dito tayo. So, itong medicine kit, guys, no, makakatulong to, guys, no, in case of emergency, ganun. Kunwari, may masakit ulo sa inyo, yan. Mabibigyan nyo nito, paracetamol, Biogesic. So, for headache talaga to. Itong Biogesic. Tapos safe siya i-take kahit walang laman yung tiyan. Yung kasi iba, tulad ng Mefenamic, acid, tapos yung ibuprofen, yung medical, saka yung Advil. Ayun, meron pa pala tanga ibang brand. So, medical guys, saka Advil, no, iisang gamot lang yan. So, pag kung nag-take na kayo ng Advil, huwag na kayo mag-take ng medical. So, parehas lang yung ibuprofen. So, ito nga yung mga pag may migraine ka, yung severe headache, tapos meron kang dysmenorrhea sa babae, yan, maganda i-take siya. Yan. Tapos to namang Mefenamic yan, pag may swelling, ganun, may pamamaga sa katawan, tapos yan, masakit ngipin, yan, maganda i-take yan. Tapos to guys, merong Buscopan, no? So, itong Buscopan, para to sa mga yung, yan nga, nagdidysmenorrhea, may abdominal cramps. Ito, mabisa to guys, no? Pag merong dysmenorrhea, yung Buscopan. Iko-combine nila yan sa
Pwedeng Biogesic o kaya Advil or Medical pag nag-take. Tas yung Buscopan Venus wala na tayong stock eh. Pero yun basically combination niya ng paracetamol tas Buscopan. Ganun yun. Tapos Tequadine wala rin tayong stock. Strepsils, so pag meron sa inyo may sore throat, so bili na lang kayo guys ng Strepsils. Yung lozenges, yun. So may iba pang brand nun guys, no. Meron din yung Bactidol, ganun, Diplam. So same lang yun, yung Strepsils, ganun. Para lang ma-relieve yung symptoms ng sore throat. Pero pag hindi pa rin gumagaling guys, nakita nyo yung lalamunan nyo, namamaga pa rin, tas masakit. So, pwede na kayong magpa-consult sa doktor, tapos baka pabigyan na kayo ng antibiotic, tas Camilosan spray. Tapos, ano pa ba hindi natin dito. Ayan, yung sort guys, no, ito kasi kailangan ng reseta to eh, hindi siya over the counter. Pag to, para sa mga nahihilo. So, pag nahihilo kayo, meron kayong vertigo, ito mabisang binibigay. Itong betahistine, hydrochloride, or yung brand na Circ. Tapos, Ascoplagondi, ito guys, kung gusto nyo yung herbal type na para sa ubo, pwede naman, ito yung iti-take nyo. Ganon din, 3 times a day din siya. Parang yung sa Neosep, Solmux, ganyan, Bioflu. Tapos, Decolgen, Naparin A, Tusaran 40. So, pare-parehas lang naman yun. Na yung brand lang nagkakaiba. Ang naiba lang talaga itong Lagundi kasi herbal to. Pero approved na siya na gamot. Tapos guys, meron tayo ditong Omeprazole. So, naubos na rin pala yung stock ko. So, pag yung gusto nyo, sinisikmura kayo, tapos gusto nyo matanggal muna yung acid sa tiyan, pwede kayo mag-take niya Omeprazole. Kaso, tulad kanina dun sa Circ, kailangan ito ng reseta, yung Omeprazole. Tapos, yun lang. Tapos, kung may may mga vitamins kayo, pwede rin kayong bumili para sa inyong medicine kit. Usually, vitamin C or multivitamins, okay yun. So, para lang hindi kayo, kung baka hindi humina yung immune system natin, may panlaban tayo sa sakit. So, yun guys, sana natulungan ko kayo. So, kung ano man yung medicine kit na bubuuin nyo, isama nyo lang itong mga meds na in-explain ko. So, maganda to guys kasi makakatulong to sa inyo para at least hindi na kayo magpapakonfine pag may nararamdaman kayong sintomas. So, tandaan nyo guys na hindi lahat ng sintomas na nararamdaman natin kailangan mag-antibiotic agad. So, usually kasi yung iba, viral infection siya. So, hindi siya nagagamot na antibiotic. So, gagaling lang siya through papalakasin mo yung immune system mo. So, magte-take ka ng vitamins like vitamin C plus zinc, ganun. Like Immune Pro, ganyan. O, ano ba to? Yung sodium ascorbate, ganyan. Or ascorbic acid, ganyan. Basta yung mga pampalakas ng immune system. So, tapos dadamihan mo lang yung tubig na tinitake mo sa isang araw. So, wag antibiotic guys pag may nararamdaman kaagad. Maganda magpa-consult kayo sa doktor para ma-prescribe sa inyo yung tamang gamot. Saka para hindi maging resistant yung drug sa inyo. Yun guys, kasi pag naging resistant yung drug, so hindi na siya tatalab sa susunod. So, pag nasanay kayo na take ng antibiotic, ganun. So, pag naging resistant yung bacteria doon tayo magkakaproblema. So, yun lang guys. So, sana makatulong sa inyo sa oras ng ganito na uso na naman yung bagyo. So, bumuo tayo ng medicine kit natin. Lagay natin kahit sa pouch lang, sa bag natin.
dala-dala natin 'pag nag-travel tayo, at least makatulong sa atin 'pag may naramdaman tayong hindi maganda. Yun lang guys, bye-bye. Thank you.